Mga balita sa boxing, courtesy ng Paukas Sports. Sa panayam kay Treasure Boxing Promotions Staff, Mark the Real News Alesna, na ayon sa kanya ay nagkita daw talaga ang dalawang Pinoy na former world champion na nagkakaalitan ngayon sa social media na sina 3 Division World Champion John Riel Cuadralas Casimero at former Unified WBA and IBF Super Bantamweight Champion Marlon the Nightmare Tapales, na alam natin ay dito nagkita sa laban ni na Christian Araneta at Arvin Magramo sa Cebu City, sina Casimero at Tapales. Ayon nga kay Mark Alesna na nagkasalubong daw silang dalawa pero hindi nagpansinan. Itong sinasabi naman na umatras daw si Marlon Tapales na labanan si John Riel Casimero ay ayon kay Mark Alesna na hindi daw umatras sina Tapales, kundi may iba daw silang target na makalaban. At ito daw ang sinabi ng Japanese promoter ni Casimero na si Masayuki Ito. Hindi naman binanggit kung sino ang ibang tinatarget ni Marlon Tapales na kalabanin. May usapan daw talaga na naganap sa pagitan ng kampo ni Casimero sa pangunguna ni Masayuki Ito at ng kampo ni Marlon Tapales ng gabi ng 24. Ayon pa kay Mark the Real News Alesna na may official naman daw na negosasyon na nangyari sa pagitan ng kampo ni Tapales at kampo ni Casimero, pero tingin niya na may ibang tao pa na kulang. Natingin naman natin ay baka si MP President Sean Gibbons ang tinutukoy ni Marlon Alesna na kulang sa kanilang pag-uusap. Gustong gusto naman daw talagang gawin ni Masayuki Ito ang labanan ni na Casimero at Tapales, at lalo na dito pa sana sa Pilipinas papaganapin ang kanilang laban. Malayo pa naman daw ang buwan ng Mayo na target na pagbabalik ni Marlon Tapales, kaya tingin ni Alesna na muling mabubuhay pang negosasyon dito sa labanan ni Tapales at Casimero. Samantala, ayon naman sa tauhan ni Gibbons na si Silver Voice na wala naman daw written contract na ipinadala ng Team Casimero sa Team Tapales, kundi puro salita lang. Dagdag pa ni Silver Voice na puro salita lang daw ang Team Casimero. Hindi naman daw mag-offer ng appropriate amount. At dapat lang daw na malaki ang i-offer dahil nakalaban na ni Tapales si Naoya Inoue. Dahil kakalaban lang ni Tapales kay Naoya Inoue. Reklamo daw ng reklamo ang Team Casimero na ang laki, milyon-milyon ang hinihingi ni Tapales. Nabalita nga natin ay 28 million pesos ang hinihingi. Ayon pa kay Silver Voice na kung hindi daw si Marlon Tapales ay mauuwi na naman sa tune-up fight si Casimero. At baka rematch na lang daw kay Philippus Ngitumbua o Yukinori Oguni ang sunod na laban nito. Pero tinawag pansin naman ni Silver Voice si Masayuki Ito na kung seryoso daw talaga ito na mapaganap ang laban ni na Casimero at Tapales ay tawagan daw niya si Sean Gibbons. Total nakausap na daw niya itong isa pang may hawak kay Tapales na si JC Mananggil. Samantala, eto may actual footage ng pagkikita ni na Casimero at Tapales kung saan kasama pa si JC Mananggil at tinapik pa ni Casimero si Tapales. Samantala, itong light welterweight contender, social media sensation Ryan Garcia ay pangarap ng isang mega fight kontra Japanese monster, current undisputed super bantamweight champion Naoya Inoue sa 140 pounds fight sa Japan. I believe Inoue can become a multiple weight world champion. So I'm thinking, what if one day we fight at 140? I'm talking about future, and we do it in Japan. It'll be huge. Mark my words. If it somehow plays out that way, I think that fight will be one of the biggest pay-per-views of all time. Kakailanganin ni Inoue na umakyat at magdagdag ng 18 pounds para mapaganap ang pangarap na higanteng pay-per-view fight na ito ni Ryan Garcia. Ayon naman sa Boxing News 24 na tila daw nahihibang itong si Ryan Garcia kasi hindi pa siya naging world champion at mukhang patungo ang kanyang karera sa pagiging celebrity boxer na lang. Wala daw itong napapatunayan pa bilang professional boxer
kaya hindi daw ito deserving na makalaban si Inoue. Sikat lang daw si Ryan Garcia dahil sa kanyang 11 million followers sa Instagram. At ang mga ito ay hindi naman mga boxing fans. Karamihan daw ng mga ito ay mga teenager na naiimpluwensyahan ni Ryan Garcia. Sa ngayon ay ongoing negotiation ang kampo ni Ryan Garcia kay current WBC lightweight champion Devin Haney. At ang target na petsa ay April 20, ipapalabas sa DAZN pay-per-view. Pagkakataon na ito ni Ryan Garcia na maging world champion. Pero kaso maraming boxing fans ang naniniwala na pahiyain lang ni Devin Haney itong si Ryan Garcia sa kanilang laban. Ito ang bagong prospect ni Floyd Mayweather na sinasabing panlaban ng Amerikano at kayang tumalo kay Naoya Inoue pagdating ng araw. Itong si Cormel Moton, may record na 2 wins with 2 knockout at walang talo, ay muling magbabalik sa ring sa March 30, parte ng Kit Thurman at Tim Tszyu undercard. Kaya napakagandang event ng PBC at Amazon Prime pay-per-view sa March 30. Mga matitinding bakbakan ang magaganap, kasama nga bilang double header itong si Kit Thurman kontra Tim Tszyu at itong bata ng MP Promotions na si Isaac Pitbull Cruz bilang challenger ng current champion Rolly Romero. Malapit-lapit na ito, 1 buwan na lang. Samantala, official na, pumirma na sa Viva Promotions itong Filipino middleweight prospect Weljon Mindoro. Si Weljon Mindoro ay may record na 11 wins with 11 knockout at may 1 draw. Kaya malupit din ito, 100% ang knockout ratio. 24 years old, may tangkad na 5'11", tubong Bacoor, Cavite, Philippines. Huling laban niya ay kontra Japan fighter Mao Tameda na ninockout lang niya sa round 1. Pinabagsak niya si Tameda sa round 1 ng 2 beses. Eto mga lods, panoorin natin ang brutal na pagpapabagsak ng ating pambato Weljon Mindoro kay Japanese fighter Tameda Mao sa kanilang bakbakan noong July 28 ng nakaraang taon. Ay bukod dito kay WBO number 3 Australian fighter TJ Doheny ay may isa pa daw na opsyon itong si Masayuki Ito na ipalaban kay Casimero, at ito ay isang Hapon na naman na fighter. Itong isa nga sa tinitignan ni Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotions na sunod na makalaban ni Janriel Casimero na si Toshiki Shimomachi ay may record na 17 wins with 11 knockout. May 1 talo at 3 draw. Edad 27 years old. Isang southpaw. Matangkad 5'10 and a half. Siya ay number 2 sa Japan sa super bantamweight base sa BoxRec, at number 10 ito sa buong mundo sa super bantamweight base rin sa BoxRec. Tinalo nito ang ating kababayan na si Gio Santissima via 10 round unanimous decision noong December 11, 2022. Pero ayon naman sa brother coach ni Janriel na si Kuya Lod Sakalam, Jason Casimero, na yung sinabi ni Janriel na tune-up fight lang ang kanyang susunod na laban para sa kanya ay pang-asar lang daw ni Janriel dito sa mga haters niya. At ang totoo, pag nalaman daw ng mga inggit itong susunod na makakalaban ni Janriel ay masusunog sila. Natingin natin ang ibig sabihin ni Jason Casimero na malaking laban pa rin ang susunod na mga kalaban ni Janriel Casimero. Kaya abang-abang tayo mga lods. Samantala, sa mga nagsasabing lumobo daw ang katawan ni Casimero, pero sabi naman ng kanyang kapatid na si Jason na wag daw mag-alala ang mga fans ng kanyang kapatid pagdating sa timbang ni Cuadro Alas dahil siya daw ang bahala dito. Maalalang hindi naman nagkaroon ng problema si Angas ng Pinas sa kanyang mga timbang sa kanyang 3 huling laban, na ang humawak sa kanya ay itong kanyang kapatid kontra kina Rayo Akaho, Filipos Ngitumbua at Yukinori Oguni. Nakuha naman niya ang mga timbang dito
Kaya ayon kay Jason na huwag tayong mag-alala tungkol sa timbang.